Ngayon, may tanong ako. Since na si Melchor yung natanong ko kanina, Chor, nakapanood ka na ba na may naglalaro na golf? Golf, meron. Siyempre Diba? naman, Pres. Meron. Good. Dory, have you watched any golf game? Ha, Dory? Yes, yes. Ayan, oo. Oo. May kasama ba or wala yung golfer? May kasama. May kasama. Holding the ano. Oo, yung golf club. Golf clubs. At saka Tama? payong. May payong, 'di ba? Actually, dalawa 'yun eh. Meron pang isa, pero yung nagbubuhat nung golf bag. Yes. Minsan hindi naman din siya yung meron din kasing umbrella girl na tinatawag eh. 'Di ba? Iba pa yung umbrella girl, may muse pa effect pa silang ganun, 'di ba? Pero sinasabi ko is kaya ko ine-explain 'yun at pinapa-imagine sa inyo, binabalikan natin kung may napanood ka man, yung kasama nung golfer, ang tawag sa kanya ay caddy. Caddy. Okay? Caddy siya. Now, ano bang trabaho ng caddy? Ano po? Tagabuhat. Wrong. Hindi po siya alalay lang basta. Napakalaki ng role ng caddy sa success ng isang golfer. Okay? Ang iisipin mo, pag hindi ka marunong mag-golf, dapat magaling yung golfer. Correct? That's one. Pero dapat yung caddy niya, napakagaling din. Why? Bago dumating yung golfer, palagi ang nauuna yung caddy. Bakit? Anong ginagawa ng caddy? Kino-compute niya kung gaano kalayo yung hole to the next hole. Kasi maraming holes yan eh, kung saan sinushoot nila yung golf ball. Diba? VP Sai, have you played golf? O golf plus? Golf plus. Ang alam kong golf kasi yung sa 7-Eleven yung binibili. Joke lang. So I watch friends play golf. Hanggang driving range lang ako. But diba? I've seen how important the caddy is to a golfer. Correct. Hindi kayang mag-succeed ng golfer nang wala siyang caddy. Kasi yung caddy, ang katuwang niya, nagko-compute yung caddy. Bubulong yan. Alam ba, pumalo si Tiger Woods. Okay? Since na a week before the game, nandun na yung caddy, binibilang nun, hakbang-hakbang yun, binibilang nila kung gaano kalayo. Kasi bakit? Kasi sila ang bumubulong sa golfer kung gaano kalayo yung next hole para alam ng golfer kung paano yung swing niya. Kung ano yung golf club na kailangan niyang gamitin para to hit the ball to make sure na yung bola masushoot doon sa hole. Okay? So hindi ang caddy ay hindi lang ito taga-buhat. Hindi ito alalay lang ng basta-basta. Again, napakalaki ng role niya kasi siya yung nakakaalam, okay, gaano kalaki yung golf course. Siya rin ang nakakaalam na kung gaano kalaki yung gaano kalayo, gaano kalapit yung distance ng hole to hole, okay? At kung meron bang slope, hindi kasi nakikita yan ng mga golfer. Ang gumagawa ng trabaho na yon, yung mga caddy nila. And imagine kung wala silang magaling na caddy, okay? 'Di ba yung caddy inaabot niya yung golf club? Paano kung hindi magaling yung caddy niya? Maling golf club yung exactly. Yung tamang binibigay niyang club eh. Exactly. Yung club, tawag doon club eh. 'Di ba? Iba-ibang numero 'yan, pres eh. Exactly, dinumero 'yon, 'di ba? Kung mali yung club na naibigay, hindi magsasucceed yung golfer. Kahit si Tiger Woods pa siya. Yung matindi doon. Kahit si Tiger Woods pa siya, kapag iba ang binigay ng caddy, hindi mananalo si Tiger Woods. So ibig sabihin pala, pres, pag wala ang caddy, mangangapa no matter how good the player is. Correct. Now, of course, we are in network marketing. We are in MLM or multi-level marketing. And syempre, I would like to welcome personally yung mga kasama natin sa industriya na nanonood din ngayon. Kasi alam ko, hindi lang mga M-Koreans ang nanonood ngayon. 'Di ba? May mga taga-ibang kumpanya din na gusto ring matuto. And it's okay. 'Di ba? It's okay. Kasi bakit?
simple lang ako magano simple lang ako mabuhay eh. Kahit kanino, kahit saan, basta't may matututunan ako, pwede kong gawin yon. Tama? Okay? Kailangan kong maging open. So, of course, we are welcoming you to MCOR training, di ba? Ang galing naman, ang pinili nyo pang speaker, ako pa talaga. Thank you so much, di ba? Salamat. At syempre, 'di ba? Eto na, uumpisan ko na. Binigyan ko lang kayo ng pahapyaw kasi I kept on hearing VP Sai, VP Markham, kept on mentioning CADI system, 'di ba? So pag inisip mo, pag sinabing CADI system, pag-alalay ng tama. Kasi 'di ba, sabi ko sa iyo, pag yung nagka-CADI maling club ang ibinigay niya, nag-alalay nga siya, pero nag-alalay ng mali. Correct? So, yun ang pag-uusapan natin ngayon. Yung una kong naging topic before is about having the right mindset. Bakit? Kasi kahit anong skills ang meron tayo, kahit anong background ng pinanggalingan natin, okay, professional or very yung status mo, 'di ba? Medyo mataas, marami ka ng alam, 'di ba? Engineer ka, doktor ka, 'di ba? And then papasok ka sa MLM, sa network marketing, 'di ba? Kailangan pa rin talaga magre-reprogram tayo eh. Okay, we need that eh, 'di ba? Bakit sila doktor so are you saying press na si Dr. Ubusa nagre-program? Syempre hindi kasi hindi naman siya networker. 'Di ba? You chose to join. So kailangan para maging successful tayo, kailangan din babaguhin natin. Parang ano 'yan eh. When you go to Japan, you should act like a Japanese. Hindi ka pwede, nagpunta ka ng Japan and then sasabihin mo, Pilipino ako, kailangan itong mga Hapon na to, sila mag-adjust sa akin. Hindi mo pwedeng gawin yon, 'di ba? Same thing with them. Hindi nila pwedeng gawin yun dito. 'Di ba? Kahit saan tayo pumunta, kailangan tamang mindset para tamang galaw. Ganun lang kasimple yon. And then, we also talked about skills. Kasi ngayon, may tamang mindset ka na. Dapat may tamang tools din tayo. Ano ba yung mga dapat nating minamaster? Di ba, pinag-aralan natin yan? Inviting, presenting, training, di ba? Products, retailing. Pinag-usapan natin yan, di ba? Hinapyawan ko lang siya kasi meron talagang alimbawa, yung inviting, may module niyan. Alam niyo kung gaano ka igse yung module ng inviting? 6 hours. And it is just inviting. 6 hours yun. Okay? Kaya yung narinig nyo, wala yun. Hapyaw pa lang yun. May workshop na, Press, tama? Exactly. May workshop nga yun eh. 'Di ba? Na minsan inaabot pa kami ng 12 hours. Imagine mo yung training 12 hours. Isa lang ang topic mo. 'Di ba? Inviting or closing or handling objections. 'Di ba? So, ay grabe, ganito pala kahirap yung network marketing. Pwede ka naman ding hindi mo siya gawin, 'di ba? Pero kalimutan mo na rin yung pangarap mo. Or maybe you have another avenue, 'di ba, na pwede mong makuha yung mga pangarap mo. Pero kasi majority ng mga tao ngayon, etong more than 300 people na nanonood sa atin ngayon, ito po yung nakita nila na paraan. Pinakamabilis, pinakasimpleng paraan. Pero definitely, hindi siya madali. Why? Kasi wala naman pong madali sa mundong ibabaw. Pagising ng umaga, pagpasok sa trabaho, napakahirap eh. 'Di ba? Lalo na sa panahon ngayon, imaginein mo yung susuungin mo na ano bang tawag doon? Na problema na isipin kung pag-uwi mo ba wala kang dalang virus, sana wala akong dalang virus. 'Di ba? So sa panahon ngayon, wala na po talagang madali, 'di ba? Pero kung sasabihin mo sa akin ang network marketing, ang multi-level marketing, ang MCOR mahirap, pero dito ko matutupad yung mga pangarap ko, dito ko mabibili yung mga pangarap ko sa sasakyan, dito ko magagawa na mag-travel sa mga anak ko na hindi ko kailangang maghintay ng piso fare na Cebu Pacific, na nasa likuran ako na wala pang pagkain kasi hindi afford, piso fare nga eh. 'Di ba? Tama? Na yung ipon ko dito ko maa-achieve at least 10-20 million, 'di ba? Na I can travel
Anywhere in the world, dito ko mabibili yung mga pangarap kong bags, 'di ba? Pangarap kong sapatos pa lang 60,000 na, 'di ba? Na kahit ultimo dulo ng sintas ayaw mong mawala kasi yung dulo ng sintas 5,000 yun. 'Di ba? Pero kung sasabihin mo sa akin lahat 'yon matutupad, gagawin ko pa rin kahit ito yung mahirap. Kasi bakit? Lahat nga kasi mahirap po eh. 'Di ba? Wala na pong madali ngayon. So kung mahirap si MCOR pero nakakatupad ng pangarap, abay gagawin ko. How about you, Sophie? Will you do that? 'Di ba? Pwede kang mag-unmute. Yes po. 'Di ba? How about Marivic? Narinig ko si Marivic. Dito siya nagkaroon ng Louis Vuitton. I know, saksi ako diyan. 'Di ba? Kitang-kita ko sa mata ni Marivic nung na-receive niya yung kanyang talaga naman nagniningning, 'di ba? Sino ba naman ang hindi magniningning sa Louis Vuitton? Tama? Dati-dati naka-LV si Marivic, 'di ba? Pero hindi Louis Vuitton. Lumang vag lang, 'di ba? Tama ba? Yes, Pres. Original. Tama? 'Di ba? Si Doc Angie na dating nagko-commute. 'Di ba? Imagine mo sinacrifice yung pagiging doktora. 'Di ba? So kung ikaw po nakikinig ka ngayon at hindi ka naman doktor, 'di ba? Isip-isip din. Yung doktor nga, 'di ba? Sumubok. Naman hindi naman kaagad nag full-time si Doc Angie eh. And right now si Doc Angie hindi na nagko-commute. Nung na-meet ko si Doc Angie, nagko-commute yung mag-asawa, buong pamilya. Si Daddy Ver, 'di ba? Tama ba? May motor ba kayo? Kayo ba yung may motor, Doc Angie? Wala, Pres. Wala kaming motor. Wala rin kaming bisikleta. Pati yung bisikleta, wala, 'di ba? Pero nakakatuwa, Doc Angie is now driving a brand new Innova. 'Di ba? Brand new po not a second hand. 'Di ba? So, pag tinanong, Doc Angie, madali ba yung ginagawa nyo? Sa una, Pres, napakaraming mga sacrifices. Pero ngayon, we are reaping what we sow. 'Di ba? Pero nakita niyo, narinig niyo yung sinabi ni Doc Angie. Sa umpisa mahirap, 'di ba? Again, mahirap po talaga ang yumaman. Pero ayoko pa ring maghirap kasi mahirap din yun eh, 'di ba? Tama ba? Pareho lang mahirap eh. Mahirap yumaman, 'di ba? Mahirap din ang maging mahirap. Dang, anong pipiliin mo? Pareho lang palang mahirap. Sige daw. Dang? Oh. Yung Maman Press, Siyempre, 'di ba? Yes. Oo, ganun lang naman kasimple, 'di ba? At ayoko magkaroon ng simpleng buhay. Okay? Bakit ko 'to sinasabi? Kasi unang-una, bakit ayoko maging simple, magkaroon ng, kasi marami ako naririnig, Dang, Chor, Dory na, ako okay lang naman ako eh. Gusto ko simple lang. Gusto ko simpleng buhay lang. 'Di ba? So ibig bang sabihin kapag ikaw ay tinamaan ng COVID, anong sasabihin mo sa doktor? Dok, simpleng gamot lang po bigay mo sa akin ha. Kasi simple lang po ako eh. Pwede mo bang sabihin 'yon? 'Di ba? Ano sasabihin mo sa mga anak mo? Anak, tinamaan tayo ng COVID, tinamaan ako ng COVID. Huwag mo akong dadalhin sa maayos sa ospital. Gusto ko simpleng ospital lang kasi simple lang ako eh. Pwede ba 'yun? 'Di ba? Kaya be careful po kung ano yung lumalabas sa bibig natin. Okay? Iingatan nyo yan. Kasi kung ano yung lumalabas sa bibig natin, yan ang magiging buhay natin. Kaya nga anong sinasabi, bakit ka ini-invite sa ganitong klase ng training? Kasi yung direksyon ng buhay natin depende sa mga taong nakapaligid sa atin. Okay? Bakit ko sinasabi yan? Because most of the people, they let other people dictate the direction of their lives. Yun ang kung ganun rin lang na you will let other people dictate the direction of your own life, di sumama ka na lang sa amin, ako na magdidikta ng buhay mo. Diba? Didiktahan ko na dapat hindi ka simpleng buhay. Dapat yung anak mo sa magarang eskwelahan, hindi simpleng eskwelahan. Kasi pag pinapili mo yung anak mo, pustahan tayo, ayaw nyo na eskwelahan na in-enroll mo sa kanya ngayon. Sure ako dyan. Sasabihin lang niya, okay lang naman, Nay-Tay. Siyempre, naaawa sa'yo. Pero deep inside, when you open the heart of that child, gusto niya mas marangyang eskwelahan. Tandaan mo yan. 'Di ba?
Pres, bakit parang galit ka ba? Siyempre, hindi. Alam nyo naman ako, pag-uusapan pangarap di ba? Can you take away yung picture? Kasi, yan, wala nang kinalaman dyan yung topic ko, nandiyan pa rin Hindi ko makita yung alindog ko, tsaka kayo, na mas marami, okay? Every time I talk about dreams, di ba, yung vision, yung rason kung bakit nagsusumika pa rin ako hanggang ngayon na mas palakihin yung itong MCOR, bakit nagtsatsaga ako na kausapin yung mga leaders na kung tutusin, meron naman rin naman siguro akong karapatan na hindi kausapin. Tama ba? Lahat naman tayo, pwede naman tayo makapamili kung sino yung kakausapin natin, hindi lang ako. Pero I chose to talk to these people because every time I talk to them, I want to help them na palakihin yung pangarap niya. Kasi anak tayo po ng Diyos lahat. Deserve natin ang magandang buhay. Deserve natin ang marangyang pamumuhay. Deserve natin na magkaroon ng malaking ipon. Deserve natin na magkaroon ka ng hindi lang isang sasakyan, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, hindi lang apat. Okay? Deserve mo na mabili yung lahat ng pangarap mo. Why? Because anak ka ng Diyos. Sa tingin mo, bakit may Lamborghini? Ano yan? Galing sa demonyo? No! Nakakapagpasaya ng tao yun Diba? Kinreate ni Lord, not the Lambo, but the person na nag-imagine. Because I always believe everything starts in imagination. Diba, in-imagine mo lang din, Sophie, na top earner ka? Yes po. Top earner ka ngayon. Diba? Mary Ann, diba dati, ini-imagine mo lang na, pre, sana gusto ko rin katulad nila, nagsasalita sa harapan, kumikita, nagpapakita ng komisyon, nabibili yung mga pangarap, and look at what happened to you right now. Nangyayari ba, Mary Ann? Yes, Pres. In-imagine nyo lang lahat yan So that's the power of imagination. Okay? And now, I want you to imagine na magkakaroon ka ng malaking grupo. But, you have to be ready. Kasi sabi nga nung nasa taas, pag hindi ka handa, hindi ko ibibigay sa'yo. Okay? Actually, even pagsubok, kaya binibigay sa atin kasi alam niya, kaya din natin. Kung makikita niya sa atin na hindi natin kaya, okay? Isa lang ang ibig sabihin niyan. Alam din niya na hindi ka pa handa, kaya hindi niya binibigay sa'yo. Kasi pag binigay niya sa'yo, kawawa ang mga taong mapupunta sa'yo dahil mapapariwara ang mga kaluluwa nun kasi wala ka namang maituturo. Gets mo? Okay? Walang bulahan. Alam niyo naman ako, pag nagkakandak ng training, ayokong nambobola Kasi hindi naman tayo bolero, di ba? Okay? Sa totoo lang tayo. Sa tanda na natin sa network marketing, parang ang hirap naman na hindi pa tayo magsabi ng totoo. Okay? So, ganun lang kasimple yun. Bakit, Pres, may mga members na ang tagal na, pero hindi pa rin malaki yung grupo? Attend naman ng training. By the way, iba po ang pag-attend sa pag-a-apply nung natutunan. Iba yung attend sa apply ng apply nung natutunan. Gets ba natin? Okay? Ganun kasimple. Okay? Kaya wala siyang grupo, pero uma-attend siya kasi never niyang in-apply yung mga naririnig lang niya, hindi niya isinasa puso, hindi isinasa buhay. Magkaiba kasi po yun Kailangan isa puso mo, isa buhay natin. Why am I saying this? Because you will sit down with me for another 1 hour, 2, malay mo, ganahan ako. Wala kang choice. Baka 6 hours ako magsalita dito, di ba? Correct? Okay? For some of you, aalis na. So what? I don't care because I only care for those people who will stay, who will listen. Okay? Kasi alam ko may dahilan bakit sila mag-stay. Alam ko may dahilan bakit sila makikinig. Diba? Bakit sila magtsatsaga? Bakit nagsusulat? Nakikita ko may mga nagsusulat ngayon. Tama? So, ang tanong ko, okay, handa ka na ba? Okay? Kung handa ka na, mag-comment ka dyan para mag-i-start na ako. Say, I am ready. Sige nga, tingnan ko nga kung merong mga nag-I am ready dito, Maribik. Paano ba nakikita? Ayun. Okay? Mag-comment comment kayo dito sa
Facebook natin kasi naka-live tayo. Nakakatuwa, ang daming gustong matuto ngayong araw na to. We are more than 300 as I speak right now. So, now, uumpisahan na natin. Okay? So, bakit kailangan natin na mag-aral ngayon? It's very simple. Kasi gusto natin kumita ng malaki. Ganito lang yan eh. Pag gusto mo lang mabuhay ka sa MCOR, yung pang-araw-araw, yung hindi ka malilipasan ng gutom, okay? Kahit papano, may pang-merienda ka, okay? Yung ulam mo dating isda, ngayon magkakarne ka, okay? Yung bigas mo, gusto mo ano ba yung mga bigas? Ano yung letter D? Ano ba? Dinorado, Pres. Yan. Dinorado. Okay. Kahit kung ganun lang, yung mga gusto nyo po, pwede pong hindi na po kayo umattend ngayon. Even the succeeding trainings, sa mga parating pa, pwedeng hindi ka na umattend. Kasi bakit? Kahit hindi ka po umattend, makakabili ka ng dinoradong bigas. Okay? Kahit di ka umattend, makakakain ka dahil direct selling ka lang. Yung mga produkto natin, talaga namang walang matatawaran eh. Lalo pa doon sa mga parating na products. 'Di ba? Na talaga namang lalong hindi mga matatawaran yung mga parating natin. Pero kung ikaw yung klase ng tao na ayoko ng dinorado. Gusto ko jasmine rice. Okay? O kaya Japanese rice. 'Di ba? Di ba? Wala akong magagawa. Ayaw mo mag-keto, ayaw mo mag-low carb, di ba? Rice ka pa rin. Pero, ang gusto mo nga, jasmine rice, ano pa? Quinoa, di ba? Quinoa, what else? Only rice. 1,000 kilo. Japanese rice, di ba? Hindi, wag only rice. Ang only rice, NFA lang yun eh. Di ba? Di ba? Yung tipong tig 150 per kilo, why not? Kasi may bigas talagang ganun by the way. 'Di ba? Na black rice na very expensive. 'Di ba? Japanese brown rice na parang 300 yata per kilo or 400 per kilo. 'Di ba? At ang sinasabi yung yes, I want to have at least 3 times a meal per day pero puro steak. Wow. 'Di ba? Yung steak na isang slab na ganito na tiga Gigi's meal, yung hindi mo kailangan nguyain, Melchor. Alam mo ba, John, may ganong steak. Paghiwa mo, paglagay mo sa bibig mo, it will melt in your mouth. Parang ihigupin lang, Pres, ganun. Yes. Ganun siya ka-tender. Okay? Kaya ganun siya kamahal. Gigi's meal, ganito lang. Okay? So imagine mo, 3 times a day ka na ganun. Okay lang, kapag mga ganun ang mga pangarap mo, ayaw mong mag-commute, gusto mo ng sasakyan, di ba? Ayaw mo nang mag-umupa, gusto mo ng sarili mong sasakyan, tiyagain nyo po. Tiyagain nyo makinig ngayon. Di ba? What is 2 hours kung umabot man tayo ng 2 oras? Kung pwede namang ikabago ng buhay mo. Kung pwede namang ikatupad ng pangarap mo. Di ba? What is 2 hours? Kung ano-ano nga pinagagagawa mo sa Netflix, hindi ka may yumaman. Diba? Nood-nood ka ng YouTube, hindi ka naman yumaman. Tama? Facebook ka ng Facebook, hindi ka naman yumaman din. Kaya kita mo, nung nawala yung Facebook kagabi, may nangyari bang iba sa'yo? Wala naman eh. Diba? Hindi, meron. Nagpanik ka lang. Diba? Nagpanik ka. Aminin, may mga nagpanik sa inyo. Okay? So, eto na. You need to prepare yourself, okay, para dito sa pinaghahandaan nating huge organization. Mangangarap ka na rin lang ng organization, huwag kang mangarap ng maliit. Mangarap ka ng malaking organization. Di ba? Imagine mo yung mga mayayaman ngayon. Sa tingin mo ba si Henry C. ang ginawa niyang pangarap, gusto ko 2 Bangko de Oro lang. Di ba? Gusto ko 2 SM lang. Tama ba? Dati SM lang, ngayon may hypermarket na eh. Di ba? May Alpha Mart pa. Kanya rin yun eh. Di ba? So, ano ibig sabihin? Kaya pala tong mga mayayaman na to, lalong yung mayaman, kasi pag nangarap, marami. So, kailangan ganun din tayo. Di ba? Bakit sa networking, puro pagyaman ang pinag-uusapan? Ganun talaga, kaysa pag-uusapan namin kahirapan. Di ba? Alam mo, gusto namin puro paghihirap. Di ba?
Nagtataka ka pa, huwag ka na magtaka, ganun po talaga yun. 'Di ba? Kasi mas masarap, di hamak mas masarap pag-usapan ang pagyaman kaysa paghirap. 'Di ba? Ikaw Dang, gusto mo ba ang topic paghirap? Kasi kung pag gusto mo, No, Pres, syempre. di ba? Hindi ako yung tamang tao na kausap mo. Ayoko na sawa na ako sa kahirapan at ayaw kong bumalik doon. Di kami atin, Pres. Di na kami atin pag ganun. Exactly. Di ba? At sa tingin mo, magsasalita ako ang topic kahirapan. Hindi ko gagawin yun dahil ayokong bumalik lahat tayo sa mga pinanggalingan natin, sa mga nakaraan natin. Di ba? So, now, you have to have the right mindset na I will sit down, I will listen, and after this, I will apply everything na narinig ko ngayon. Okay, so, are you ready? Marami na bang nagsabi na handa na siya? Ha? Okay, sabi ko sa kanila, kung ikaw ay ready na, pakilagay sa comment, I am ready, para tayo ay makapag-umpisa na. Okay, so mag-share screen ako ngayon para makapag-umpisa na tayo. Okay, pero hanapin ko muna siya. Okay, pero before ko ipakita yung aking slides, I have a question. Okay, tapos yung mga nakikinig sa atin ngayon at mga nanonood, babasahin ko po yung mga sagot nyo kung ano yung isasagot nyo dun sa sasabihin ko. Okay? Sabi ni Jonathan Amigo, application is the key. Ito yung tanong ko. Halimbawa, okay, like example, ngayon gusto kong marinig yung kasagutan ni Dory at saka ni Sofia Yao. Example, halimbawa yung when your expectation is not met or expectations are not met, ano yung mararamdaman mo, Sophie? Syempre malulungkot dahil hindi ko na na-achieve yung goal na gusto ko makuha. Yung ine-expect mo. Okay, not necessarily goal, 'di ba? Not just goal, pero I mean as a whole, yung expectation mo. 'Di ba? So malulungkot ka pag hindi mo na-achieve yung expectation mo. Okay, or expectations. Dory, how about you? How would you feel Yes, when Pres, your kung malulungkot expectations ako, but is not met? babalikan ko yung sarili ko, baka meron akong kulang. Baka may kulang. Okay, kung bakit hindi ko siya na-meet. hindi mo na-meet yung expectation. Okay? Yes, So, Pres. ang tawag dyan sa English, disappointment. Tama ba? When the expectation or expectations ay hindi na-meet, okay, that is equivalent to disappointment. Nadi-disappoint tayo. Okay? At ayaw natin yun because disappointment is a negative energy. And negative energy is a no-no sa kahit na anong bagay. Okay? Lalo na sa negosyo na ginagawa natin. Yung negative energy is a no-no. So ngayon, ang tanong is, how to avoid disappointment? 'Di ba? Kasi may concern eh. So dapat may sagot din. Tama? So how to avoid disappointment? Simple lang. Kailangan ma-level yung expectation. Okay? Ano ba ang expectation nyo sa isa't isa? Kailangan, sa umpisa pa lang ng negosyo, sa umpisa pa lang, example kunwari ako yung sponsor ni Sophie or vice versa. Si Sophie is my upline and I am the direct, downline. Okay? So, sponsor ko siya. Dapat, umpisa pa lang, bago ko pa lang umpisahan, nag-member ako, nagbayad ako, ginamit ko yung mga products, kasi isa yun, parte ng system yun. Do not do the business, do not invite without trying the products. Diba? Ilang products? Lahat ng products. Kasi kahit kanino naman yun, pwede. Tama? Okay. At hindi rin ako pwedeng mag-invite hanggat hindi ako nakaka-attend ng basic training. Kasi sure ako, pag hindi ako umattend ng basic training at nag-invite ako, sigurado yan, yung in-invite ko, makaka-experience ako ng rejection. And ang mataas na posibilidad na pwedeng mangyari dahil hindi ko ine-expect na ganun ang ma-experience ko, na mare-reject pala ako ng mga taong inaakala ko
okay, na magjo-join sa akin, I will feel very, very, very disappointed. At yung mga paniniwala na sinasabi na maybe it is a sign that this business is not for me. 'Di ba? Sinisi mo pa yung sa taas, 'di ba? Yang ka na naman, naghahanap ka na naman ng sisisihin mo. Okay? Siyempre hindi totoo 'yun. 'Di ba? Kaya siya naka-feel ng ganun because you as an upline, hindi mo na level yung expectation niya na normal na yung unang mga mai-invite mo ay hindi ka agad maniniwala sa'yo. Gets natin? So naka-feel siya ng disappointment. So ano gagawin natin? Balik tayo. Nag-join. Gumamit ng products. Within 48 hours, you need to set an appointment. One-on-one, Zoom, Messenger, Viber, WhatsApp, what else? Person to person. Okay? Kasi pwede naman na. 'Di ba? Mag face to face ngayon. So within 48 hours, you need to make sure na magkaroon kayo ulit ng tinatawag na follow through meeting after signing up. Ulitin ko ilang how many hours, Alice? Did you hear me? Yes, Pres, 48 hours. After 48 hours. Okay? Yung 48 hours na yon, ba't ang tagal? Okay? Kasi may assignment siya na gagawin na ipapagawa mo pa sa kanya. Para pag nagkita kayo on the second day, tapos na siya sa mga homework na mga ibinigay mo. Ano yung mga homework? Name list. Okay, di ba? Yung name list, ipapahati-hati mo pa yan. Di ba? Code list, hot list. Natatandaan nyo? Di ba? Tapos papagamitin mo siya ng products. Papasulat mo sa kanya bawat product anong naramdaman niya. Okay, para saan? Kasi on the 48 hour or on the second day, magmi-meet kayo, babalikan mo lahat yon. Remember, ang pinasok mo niya dito ay negosyo. At sasabihin mo rin sa kanya, ang pinasok mo dito, kaya ang kinuha mo, ang tawag dyan, business package, kasi ang pinapasok mo ay negosyo. Okay? Now, I just want you to know, nung pinasok ko to dito, wala rin akong alam. The good news, na ituturo, naaaralan, naa-absorb. Kailan tayo mag-aaral? Ito ang homework mo. Within 2 days or 48 hours, we have to meet again. Para saan? Ito na, ituturo ko na sa inyo. Okay? Ituturo ko na. Ito na yung ito na yung pinaka-module natin. Yung sistema, paano magpadami. Okay? Klaro? Okay, now, ito, I want you to put yourselves sa situation na ikaw ay member na. Okay? At gusto mo na at meron ka na ring pwede ka nang mag-umpisa na magpadami. Okay? Kaya ang natin is ito nakalagay sa ko, nakikita nyo ba yan? Duplication. Kailangan mong dumami para magtagumpay sa kahit na anumang aspeto kung ang pag-uusapan ay negosyo. Okay? Ganun lang kasimple. Kung ang pangarap mo ay isang tindahan lang, hindi ka magiging successful dyan. Wala pa akong nakitang tindahan, okay, na naging supermarket. Ang masakla pa nga, yung tindahan, nagsasara pa. So, kailangan, ang pangarap mo, magpadami. Okay? Kasi, pag ganun ang mindset mo, gusto kong magpadami, iba yung galaw mo rin. Lahat ng binabato ko ngayon, sinasabi ko, pag gusto mong marami, salo ka ng salo. Okay? Absorb ka ng absorb. Sulat ka ng sulat. Bakit? Kasi gusto mong dumami. Because that is the key to any business para masabi natin na ito ay pwedeng magtagumpay. Kailangan madami. Okay? Paano ka po, sabihin mo na, okay, gusto ko magkaroon ng Shell station or gasoline station. Gusto ko rin marami. O bakit? Marami ka na bang pera ngayon? Di ba? Hindi pa nga eh. So anong gagawin mo? Ang sagot mo, encore. Dito, pwede kang magpadami na isang beses ka lang mamumuhunan. Saan ka makakita ng ganun? Di ba? Pwede kang magkaroon ng branches worldwide. Pag nagkaroon ka ng downline, kuwari, ikaw ngayon ay nasa Ortigas, nasa Pasig ka. Nagkaroon ka ng downline sa San Juan. Did you know that is considered as a branch? Dapat ganun ka mag-isip eh. Grabe, may branch ako sa Di ba? May branch ako sa San Juan.
Bakit talaga? Kasi nagkaroon ka ng downline dun eh. Correct? Nagkaroon ka ulit ng downline sa Gapan, saan pa? Sa Pangasinan. Correct? Sa Dao, sa Angeles. Okay? So, ibig sabihin, sa pamamagitan ng networking, kaya nga networking, di ba? Sa Tagalog po ng network, it is sakop ng, lawak ng nasasakupan. Yun. Okay? Hindi sakop ng nalalawakan. Mali. Baliktad. Lawak ng nasasakupan. 'Di ba? Kaya nga GMA network. 'Di ba? Yung lawak ng nasasakupan nila. Okay, kaya pinagmamalaki nila, ang dami nilang satellite. So, mas marami silang nasasakupan. Yun yung nga yung maganda itong networking. Pwede nating magawa sa MCOR na palalawakin natin yung ating nasasakupan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga business partners sa bawat lugar. 'Di ba? Na hindi mo sila kakompetensya. 'Di ba ang ganda? Yung downline mo hindi mo kakompetensya. 'Di ba? In fact, kahit hindi mo downline yung nasa lugar mo, nasa kompla natin na pwede kang makinabang sa benta nila. Tama ba? Anong tawag doon? Ano yung na yun? Ano yung part ng compensation plan natin na pwede kang makinabang sa benta ng iba? Lab. Lab! Yes. Di ba? Benta ng buong kumpanya, kahit hindi mo downline, pag part ka ng lab, may kurot ka. Di ba ang sarap nun? Saka makakakita ng ganong negosyo. Samantalang pag traditional business, pag hindi sa'yo, kalaban mo. Considered it kalaban mo. Ito hindi eh. Di ba? Katuwang natin siya. So, eto na. So, again, uulitin ko I want you to put your yourselves, everyone na nakikinig sa atin ngayon na malapit na tayo mag 400, okay, na ikaw ito yung gusto nagde-decide na gusto ko nang maduplicate. Okay, now, paano ka maduduplicate? Actually, pwede ka maduplicate. Ito masaklap. Pwede ka maduplicate in a bad way at saka in a good way. So, be careful. Kasi pareho yan, pwede kang maduplicate. So, iingatan natin. Ito yung i-discuss natin ngayon. Yung mga do's and don'ts. So, okay, mag-ano na tayo? Mag-share screen ako ngayon. I am very excited to share this with you. Kasi talaga naman, isa ito sa nakatulong sa akin. Nung nagne-network pa tayo. Dali iangat ko to. Ayun. Alright. Okay. Sige. Just be ready kasi alam niyo naman ako very spontaneous in asking questions. 'Di ba? Or participation. Unmute kayo kaagad kasi mas masarap makipag-usap kapag merong kausap. Tama ba? Ang hirap makipag-usap sa walang kausap. Yun ang challenge dito sa online 'di ba? But we have no choice. We need to adapt. Diba? Kasi gano'n na talaga ngayon. Okay, eto na. Eto yung title ng module ko ngayon, Mentoring to Multiply. So, ibig sabihin, pag sinabing mentoring, pag-guide, pagtuturo, okay, yan ang ibig sabihin, paggagabay sa Tagalog niyan. Now, dito ngayon tatakbo yung pag-uusapan natin ngayong gabing ito. Okay? Tatakbo ito sa diba sabi ko nga mentoring to multiply. No, ganito yan pag sinabing mentoring to multiply, may sistema din siya na kailangan na sundan. Okay? If you want to become successful in anything that you do, kailangan meron kang sistema na dapat nating sinusunod. Okay? At dapat yung sistema na yon ay dapat matagumpay. Ibig sabihin, proven and tested na. Now, etong i-share ko sa inyo ngayon, hindi ko po ito inimbento. I did not invent itong mentoring system na to. Okay? Since I am also a networker, my mentors, okay, pass it to me. Yan ang itinuro niya sa akin. Kaya alam ko na yung sistema na to ay matagumpay kasi dyan ako naging top earner. Dyan ako kumita ng first 9 days ko, kumita ako ng 1.2 million and that is recorded. Di ba?
Google mo sa YouTube, makikita mo yung sa dati kong company, yun yung commission na na-receive ko. And by doing this system, yung mentoring system, yung pagtuturo. Kanina, sabi nga ni VP Markham, di ba? Isa siya sa na-mentor ko. Ibig sabihin, isa sa nagabayan, isa sa mga nag-guide na sinunod. Kasi pwedeng turuan kita, pwede kitang i-mentor, pero ang tanong, susundin mo ba? Because at the end of the day, yes, it is about the mentor, but at the end of the day, it's not about the mentor, but it's all about you. Kasi si mentor, ano lang yan? Ano tawag nito? Extra help. Okay? Guide lang siya. At the end of the day, ikaw pa rin ang dadaan. Ikaw ang gagawa, ikaw ang magsasabuhay. Okay, so sa pagme-mentor, tuturo ko sa inyo na kung sino lang yung dapat na mga i-mentor nyo. Dahil hindi lahat dapat i-mentor. Okay, so matuto na, ganun pala yun. Hindi pala lahat ng downline ko kailangan kong i-mentor. Akala ko lahat. Hindi, mapapagod ka. Ituturo ko sa inyo ngayon, sino lang dapat yung tuturuan mo, yung i-mentor mo. Aaralin din natin is yung, paano ba ikaw as a mentor, paano ka maging effective na mentor? Okay? At ano ba dapat as a mentor, yung mga dapat mong iwasan para hindi ka mapagod? Okay? Kasi, baka mamaya, pag napagod ka, nauna ka pang nag-quit kesa sa mini-mentor mo. Yun ang masaklap doon. Kasi pagod ka na. Bakit? Kasi hindi mo alam kung paano gawin eh. Kaya napakaganda, may mga libre tayong trainings dito. Tama ba, Chor? 'Di ba? Imagine, ang requirement mo hindi magbayad, ang requirement mo lang umattend, makinig, matuto na at the end of the day, ikaw, sa'yo rin naman yan, sa utak mo rin naman papasok yan na walang makakakuha kahit na sinong tao. Correct? Okay, at syempre, ano yung, sabi ko nga, ano yung mga dapat iwasan at kung ano yung mga dapat gawin. Okay, eto na. Ano ba ibig sabihin nitong mentoring? Okay? Napakasimple. Ayan po. Pag sinabing mentoring, ito yung paraan mo na matulungan sila na maging successful by working with them. Bakit ko ini-emphasize yung with them? Para naman po sa mga downlines na ang mindset dahil hindi niya na-set. Ito si upline, hindi na-set yung expectations. Hindi na level yung expectations. So ang akala ni downline, the upline will work for them. Kaya pag hindi niya tinulungan, masama ang loob sa kanya, galit sa kanya. Parang ang siste, may utang na loob pa yung upline sa kanya. Hello? Networking po ito, negosyo po ito. Ikaw ang namuhunan, dapat ikaw ang mag-aral. 'Di ba? Kasi kung ako rin lang pala ang mag-aaral, pero ikaw ang tawag nito, ako mag-aaral, ako ang gagawa para sa iyo, ibigay mo na lang yung account mo sa akin. Ako rin pala 'di ba? Ikaw magbayad ng package, 'di ba, ng account, pero akin, ako kukubra. Tama ba? Hindi. That is why mentoring means working together, working with them. Ganito yan ikaw, downline ka ngayon. Did you know na dadating ang time, kaya mo to tsinatsaga, is magiging upline ka rin balang araw? Kung ano ang ginagawa mo ngayon sa upline mo, tandaan mo, there is such thing as karma in this world. You will experience the same thing. Halimbawa, reklamador ka. Pustahan tayo, mga downline mo, ang mga ma-attract mo, reklamador din. Bakit? Anong tawag dyan? Alice? Anong tawag doon? Karma. Tama? Ganun ka rin eh. Correct? Diba? Yung upline ko, hindi ako binibigyan ng ng spill over eh. Bakit? Sinabi ba ng upline mo, pag nag-join ka dito, nakalagay ba sa terms and conditions natin, na pag nag-join ka, yung upline, dapat bigyan ka ng spill? No. It is not their obligation. Same to you. Same goes to you. When you have a downline, when you get a downline, when you have your own business partners under your organization, it is also not your obligation na lagyan sila ng tao. Correct? Sinabi ba ng Jollibee, nag-franchise ako ng Jollibee. Pwede ba yun? Sabihin ko dun sa may-ari ng Jollibee, obligasyon mo, bigyan mo akong tao, nakakain.
Di ba hindi? Ako nga pinapahanap ng location eh. Correct? Negosyo natin po ito, tayo gagawa kung ano yung dapat nating gawin. Ganun lang kasimple. Okay? Can I see nod of heads? Yon. Tama. Okay? Now, ang mentoring, eto yan marami siyang marami siyang pwedeng gawin pag sinabing mentoring. Mentoring entails nurturing, okay? Encouragement, support, okay? Not financial support, Okay? Minsan may ganun, pero tuturuan ko kayo. Pero ano yan, more on personal approach yan. Okay? Teaching is also part of mentoring and inspiration. Okay? It is also part of mentoring. Okay? So, pag sinabing nurturing, di ba, yung pag-aalaga, yun ang ibig sabihin nun yung pag-nurture. Okay, next. Now, may dalawang klase na pwede nating i-apply yon, yung mga binanggit ko. Okay? May dalawa yan. Yung isa, sa boss, pwede mo siyang turuan, i-mentor, kung paano mag-conduct ng effective na boss. At paano rin siya matututo na, ano tawag nito? Siya na rin mismo later on yung makapag-conduct ng sarili niyang boss. Okay? Yung isa naman is through network meetings. Okay? Brainstorming, testimonies, okay? Training sessions, recognition events, okay? Paano ka magme-mentor dun sa mga recognition events? By inviting them, by making sure that they will attend. Okay? Kasi bakit? Kasi part ng mentoring mo yun part ng sistema na umattend tayo dito. Kaya nga, anong sabi ni Marivic kanina, 'di ba? Yung ating center owner ng Tanawan branch. Ano sabi niya? Grabe no, kung sino pa yung mga top earner, siya pa yung uma-attend dito. Para sa akin, that is no surprise, kaya nga sila top earner kasi sila yung attend. Kaya nga ikaw low earner, kaya ka low earner, hindi ka kasi uma-attend. Ganun lang kasimple. 'Di ba? Or bihira ka umattend. Yung mga no earner, kasi hindi rin uma-attend. Ganun lang kasimple 'yun. 'Di ba? Okay? It will always reflect sa dashboard mo kung paano ang treatment mo sa negosyo mo. Okay? How will you know kung tama yung ginagawa mo? Check your dashboard. 'Di ba? Not just your dashboard. Check also your downlines or business partners dashboard. That is also your indication that you are doing something right. Correct? Okay, next. Eto na. Press. Apply. Sino ba yung mga i-mentor ko? Kasi right now, I have 10 downlines. I have 20. I have 50. I have 100. I have more than 200. I have more than 500. Shall I mentor them all? My answer is no. Okay? Dalawang klaseng tao lang or members ang dapat ginaguide mo. When you say mentor, ginaguide. Okay? Ang ginaguide mo. Yung isa, first generation. Lahat ba? Hindi. Kailangan yung active lang. Pag hindi active, huwag mo nang i-mentor. Bakit? I want you to save your energy for somebody na dapat worth ng energy mo. Okay? Gets natin? Kahit pa sabihin natin na, hindi press kasi parang nakikitaan ko ng, potential eh. 'Di ba? Nakikita mo ng potential, pero sinabi mo umattend, di umattend. So, why will you waste your energy? 'Di ba? Ang hinahanap mo, agila. Okay? So, ito maganda. I-identify ko din mamaya yung tatlong klaseng mga downlines. Okay, mamaya i-identify natin. And next is, sa pag-network, meron akong tinatawag na na driving the line. Okay, pag sinabing driving the line, wait escape ko muna to. Can you see me now? Okay. Yes. So pag sinabing driving the line, example, this is you. Okay, eto si Gen 1, si level 1. Si Gen 1, okay? Eto si Gen 2. Alam niyo yun, di ba? Generation 1, Generation 2, okay? Si Generation 3. Hindi lahat ng level 1 or first gem nagiging active. Tama ba, Sophie? You have a lot of direct, di ba? Or direct referrals. But not all of them is actively doing the business. And same goes with Dory, same goes with Mary Ann, Alice, Chor, Marivic, di ba?
kay Dang, dito sa mga nanonood sa atin, 'di ba? So kapag ito hindi active, pipilitin mo ba? 'Di ba? I-invitein mo, yes. 'Di ba? Invitein mo sa events, yes. Invitein mo sa health symposium, yes. Tama? Invitein mo sa boss, yes. Invitein mo sa training, yes. Okay, pero pipilitin? No. Pag nakita mo na hindi, 'di ba? You can just invite but do not force. Ganun lang kasimple, 'di ba? Eto si Gen 2. Ano gagawin mo? Ito yung tinatag na driving the line. Skip ka. Huwag kang hihinto kasi may downline pa siya eh. Did you know? Tingnan mo. Ito tingnan mo ngayon ang downline mo. Most of the active downlines or partners that you have is nasa ilalim, wala sa ibabaw. Tama? Okay. So, ang tawag doon, you have to learn how to drive the line. Driving the line. Di ba? One line, pababa yan, infinity. You have to learn that. Ayaw nito, ni Gen 2, di focus ka kay Gen 3. Ganun lang kasimple. Paano? Press, kung malalim na, abutin mo pa rin. Okay? Kasi bakit? Si Dory, hindi ka malapit sa tuktok eh. Tama ba, Dors? Medyo malalim ka na eh. Even Doc Angie, malalim ka sa organization, hindi ka malapit. Tama? O bakit namin kayo tinututukan? Why are we mentoring you? Why are we guiding you? Kasi kayo yung nakita namin may potential. Kayo yung active. Kailangan active. Diba? Hindi lang active taking the products. Active doing the business. Clear or clear? Clear. Clear. Alright, share ulit tayo. Okay, so next. Eto na. Now, bakit kailangan hindi lahat? Ito meron kasi yung tinatawag na Pareto's Law. Have you heard that? Okay, tao yun si Pareto. Okay? May na-discover siya na pwede nating mai-apply sa kahit na anong endeavor. Okay? Now dito, since nasa MCOR tayo na multi-level marketing, okay? According to the Pareto's Law or yung tinatawag na 80-20 rule, 80% of your income will come from your top 20 active referrals. So what's my point? 20 out of 100, hindi mo i-mentor yung 100. Kailangan i-identify mo lang yung active. Yung active, dun manggagaling. Okay? Yung 80% ng income mo. Gets natin? Hello? Mayan, did you get it? Okay? That is why we have to learn how to identify kung sino lang yung active na i-guide natin. Okay? Now, the rule is very important. Yung 80-20 rule. Yung active lang. Ito na, tuturo ko sa inyo. Okay? Bakit napaka-importante niya? Meron tayong tatlong klaseng downlines under our organizations. I call them gold ships. Alam niyo yung ship? Yung ano sa Tagalog ng ship? Sophia. Barko. Barko. Okay, so kumaga in-identify ko siya as gold, silver, and empty. Ano ko rin yan? I-define ko. Pag sinabing gold ships, ito yung hindi na kailangan turuan. Alam mo yun, pagkakita niya, para ka nagkaroon ng ang na-sponsor mo, Saiguan Zone. Binigyan mo lang, pinakita mo yung product, pinakita mo yung complan, okay, pinakita mo yung complan, kaya niya na kaagad gawin, kaya niya nang pakawalan. Okay, agilan na kaagad yung hindi mo na kailangan turuan na lumipad. Gets natin? Okay, para kang merong Sophia Yao na 10 or yung Sophia Yao na yung ngayon yung present. Okay, na halimbawa, ma-sponsor ko si Sophia Yao with that right mindset at ipakita ko yung MCOR sa kanya, hindi ko kailangan ng maraming cheche boreche. Susugod ka agad, gagawin niya na kaagad, mag-i-invite, okay, magpe-present, mag-i-sponsor, 'di ba? Ang tawag ko diyan mga gold ships 'yan. Okay? Ito namang silver ships na to,
O unahin ko tong tong empty ships. Yung empty ships nag-join, tas di mo na nakita. At least nag-join. Naglaho. May ganun ba kayo, Sophie? Yes po. Pamparami lang. Pamparami, di ba? Decoration. Nag-join, tapos hindi mo na nakita, hindi na nagparamdam. Maraming ganan. Diba? Ni simpleng like, hindi man lang nagla-like, like na nga lang. Thumbs up lang, press. Diba? Thumbs up lang, ayaw pa. Diba? Yes. May mga inalis din, press. Black sheep. Diba? Pero, gumagamit ng products. Yes. Pero gumagamit ng products. Ito naman mga silver ships, ito yung mga baguhan. Okay? Mga baguhan ito. Na ito yung mga kailangan mo pang invitin, 'di ba? Kailangan mong sabihin yung mga kailangan mo silang i-update. Okay? So, may tanong ako sa inyo. Alice, kung papipiliin ka, ano mo lang naman, an opinion, okay? What do you think? What's your opinion? Saan ka dapat tumutok? Sa gold, sa silver, or sa empty? Silver press. Silver. Dang, how about you? Sa gold, press. Sa gold. Oo. Siguro yung susunod na sasabihin ko sa empty. Natatanungin ko sa empty. Baka akala nila scripted to. Hindi po. Nagkataon lang na sunod-sunod. Yun ang mga sagot nila. Okay, now ganito yan. Okay, ulitin ko yung empty ships, okay, eto yung mga nag-join lang, tapos kahit anong invite, ayaw. Okay? Yung gold naman, may sariling palo. Pagka-join na pagka-join, para mga sinilaban ng mga puwet, gagawin nila kaagad. Etong mga silver ships naman, okay, ito naman yung wala pang alam. Okay? I agree, ang dapat tinututukan is yung mga silver ships. You know why? As a mentor, ikaw ngayon ang mag-guide dito sa silver ship na to. Alam mo kung bakit? Kasi pag hindi mo to na-guide ng tama, and did you know, ang mas maraming silver ships kesa gold ships? Mas marami. Okay? Mas konti ang gold, pero ang pinakamadami is silver. Ang empty ships, konti lang din yan. Pero ang pinakamadami ngayon sa organization mo is yung mga silver. Ba't ko to sinasabi sa'yo at ine-emphasize? Kasi pag hindi mo ito na mentor ng tama, okay, pwede silang maging empty ship. Pero pag tama ang pag-mentor mo at pag-guide sa kanila, ikaw mismo, pwede mo silang ma-convert from silver to become a gold ship. Gets natin? Okay, so it is up to you. Nasa iyo yung bola. Pag hindi ka marunong mag-identify, lahat ng tao mo magiging empty. Okay, so anong saysay kung ikaw lang yung gold? Ayun, multi-level marketing ito, kailangan marami ka eh. This is business. And even if it's not MLM, kailangan pa rin marami ka. 'Di ba? So, ngayon pa lang, isulat mo, sino sa tingin mo yung mga silver ships sa sa organization mo? Kailangan ma-identify mo yon because hawak mo yung bola to turn them into a gold or into an empty ship. Clear or clear? Clear. Clear. Here. Okay. Siyempre, na-identify mo na. Ngayon, kung sino yung mga silver at tututukan mo. Siyempre, bago ka tumutok, you need to make sure na ikaw mismo as their mentor, kailangan makita ka ni mentee na ikaw ay equipped. Handa ka. Okay? Kasi bakit? Monkey see, monkey do. Kung anong ginagawa mo, yun ang gagawin nila. Okay? We teach them by showing and by doing, not by telling. Gets natin? Okay, now, paano ba maging effective na mentor? Simple lang, kailangan kompleto ka sa tools. You need to have your own business cards. Remember, what you are getting into is a business. Tapos wala ka man lang business cards. Diba? Hindi po calling card ang tawag. Iba na po ngayon, business cards na. Or card. Parang ano lang yan. Dati ang tawag combo. Ngayon banda na.
Tama ba? Oh. Dati ang tawag disco. Ngayon, bar na. Okay? So, dati, calling card. Ngayon, mahirap anuhin na pag sinabing calling card. Si Melchor, hininga ng calling card. Ano sasagot ni Melchor? Hindi ako call boy Business card. Kailangan merong brochure. Okay? Meron kang photocopy ng mga commission checks mo. Pwedeng malalaki, pwedeng mga maliliit, pwedeng sama-sama, 'di ba? Yung mga ano natin, yung mga announcement natin, okay? MCore products, natural. 'Di ba? Napakahirap magpaliwanag kung ipapa-imagine mo lang sa tao. Iba ang desisyon ng tao pag nakikita niya yung sinasabi mo. Tama ba? Mas mabilis ang deciding factor ng tao kapag nakikita niya yon. And of course, other materials na kakailanganin mo para maging effective ka as a mentor, para makadi mo ng tama yung mentee, yung iyong silver ship. Clear or clear? Next. Okay, sabi nga ng mentor ko, it's always better to have it and not need it rather than need it and not have it. Mas maigi na yung meron ako kahit hindi ko kailangan kaysa kung kailan ko kakailanganin, wala ako. Gets mo? 'Di ba? Parang brochure. Ay, sayang, hindi ko man lamang naabutan ng brochure. Wala na, too late. 'Di ba? Ganun lang 'yun eh. How will you get somebody's business card? I'll give you a tip. It's very simple. Give your business card first. Psychology 'yun eh. Pag ang tao binigyan mo ng business card, siya din magbibigay rin ng business card sa iyo. 'Di ba ganun ka pag inabutan ka? 'Di ba? Ay, I also have my business card. Tapos inaabot mo. 'Yun ang technique. Gusto mo makuha number niya? Ikaw ang unang mag-abot ng business card para makuha mo yung number niya. So kailangan palagi kang merong business cards. Okay? Now, anong mas preferred mo? Brochure or business cards? I prefer business card, not brochure. Bakit? Pag brochure ang ipapaano ko, I will look like a salesman. Ano ko, ahente? Ayoko magmukhang ahente. Kasi ang ino-offer ko, negosyo. Gets natin? So up to you. If you want to look like a, yung parang Electrolux na nangangatok para brochure iabot mo. Pero hindi nakakababa ng posturing di ba? Iba pa rin kapag meron kang business card. Do you agree? Okay, can you say I agree? Can you comment I agree? Sige nga. Ayun yung mga, ngayon ko lang nakita yung, okay. Can you comment, I agree, kung nag-a-agree ka? Diba? Na mas maganda na merong kang business card. Okay? Now, eto maganda. May ano ka din dun. Lagyan mo ng hint yung business card mo. Diba? Tapos babasa. Ang technique para basahin yung business card mo na binigay, okay, basahin mo rin yung business card niya. Okay? Kasi ano yun monkey dunga, kung ano ginagawa mo, gagayahin din nung pinagbigyan mo. Okay? Now, next. Ito naman. Kanina, ano yung kailangan mong merong ka na tool para mas maging effective? Ito naman yung kailangan mong i-avoid kapag nagkakadi ka na. Pag nagme-mentor ka na, ito magugulat ka. Do not make yourself available at all times. Ha? Magkakadi nga ako Magtututuruan ko nga siya Bakit hindi ko sasabihin? Bakit hindi ako dapat available palagi? I-explain ko in a while. Okay? Kasi may mga kadugtong yan Okay? Next is, do not make your presentations without your referrals. Have you experienced, Dory, na meron kang downline tapos pinapresent sa'yo nang wala siya? Yes. Meron? Okay. Meron. You know, that is a mortal sin in MLM. Okay? It's a no-no. Okay? Bakit? Again, anong sabi natin? What is mentoring? Working together with them. Ang ginagawa natin, ang gagawin natin kapag nag-present ka nang wala yung nag-invite, you are working for them. And that is wrong. How can they learn kung wala siya doon? May reason kung bakit nandun siya.
Okay, i-explain ko rin later on. So again, do not make presentations without your referrals. Pag inumpisan mo yan beses, magkakaroon ng pangalawa, pangatlo, pang-apat, hanggang sa ginawa ka na niyang alila. Unless gugustuhin mo yun. Eh, hindi ka dadami. Paano ka dadami kung 100 na yung downlines mo? Lahat yun? Ano tawag nito? Ikaw ang mag-i-explain para sa kanila, tapos sila, sitting pretty sa bahay. Ikaw yung minalat, ikaw yung naubusan ng laway, kaka-explain, tapos sila wala doon. 'Di ba? Again, working together, working with them. Kaya ako to sinasabi kasi ngayon pa lang yung mga nakikinig sa atin ngayon na kung bakit ka tinanggihan ni upline kasi definitely meron dito na ginagawa na tong CADI system na hindi ako magpe-present kung wala ka. Unang-una, ang hirap mag-build ng trust sa somebody na hindi ko kakilala. Tama ba? Kung ako yung guest, tapos si Miss Dory yung magpe-present sa akin, di ba walang trust yon? Meron ba? Wala, hindi kami magkakilala. Ang trusted ko is the person who invited me. So that person should be there. Because if that person is not there, it is so easy for me to say, no, Dory, I'm not interested. Tama? O kaya, makikinig ako, tapos sasabihin ko, maganda naman okay naman siya. Sige, pag-isipan ko, tawagan ko na lang si Doc Angie. Ikwento ko na lang na umattend ako dito, presentahan mo ko. Pustahan tayo, naka-experience ka ng ganon. Correct? So, never present without the referral. Okay, next. Do not mentor them until they have completed the basic training. Why? Kailangan same level kayo. Okay, kailangan same level. Kasi bakit? Pag hindi kayo same level, papasok na naman ang tinatawag na disappointment. Akala niya kasi, dahil hindi siya umattend ng basic training, akala niya, you will work for him, for me. Kuwari ako yung downline. Akala ko kasi ikaw ang you will work for me. Bakit? Kasi hindi pa nga ako nakaka-attend ng basic training, hindi tama yung mindset ko. Tama ba? So pag nag-invite ako at naka-experience ako ng rejection, anong mangyayari sa akin? Anong sasabihin ko? Yata talaga Marivic, hindi talaga to para sa akin Pero kung pina-attend mo ako ng basic training ng NDO, 'di ba? Sinasabi doon, 'di ba, na tandaan mo, hindi lahat ng i-invitean mo dito ay oo sa'yo. Okay lang, that's normal. Tama? It's like riding a taxi. Bakit? Lahat ba ng kinawayan mo para sumakay ka ng taxi humihinto? 'Di ba merong hindi humihinto? Anong gagawin mo? Pag hindi huminto, magkakakasag ka doon, iiyak ka. Di ba hindi? Move on ka lang, tayo ka lang doon, hintay ka ulit. Di ba? It's like a waitress or a waiter asking you to have another order. Parang sa Jollibee. Dory, nakakain ka na ba sa Jollibee? Di ba? Di ba sa Jollibee, Marivic, anong ginagawa? Pag umorder ka, I would like to order, sasabihin mo, di ba, Marivic? Bigyan mo nga ako ng, set meal A. Kunwari, Chicken Joy. Humihinto ba doon yung waiter? Yung crew? Di ba hindi? Ano sinasabi niya? Ma'am, would you like to add some apple pie, picha pie, or whatever pie? And ano sasabihin ni Marivic? No, thank you. Di ba? Kung si Marivic yun, sa ibang tao nakasibangot pa, hindi, ayoko niyan. Hindi ako mahilig sa matamis. Ano sasabihin ng crew? Ma'am, bakit ayaw mo to? Hindi mo ba alam? Hindi naman ganun Tama? Okay? Sinasabi yan sa basic training. Correct? Kaya hindi ako, nung nagne-network ako, hindi mo ako pwedeng karayin hanggat hindi ka uma-attend ng basic training. Okay? Kasi bakit? Kasi magkakasamaan tayo ng loob. Hindi mo ako maiintindihan. Diba? Katulad sa basic training, sinasabi na kaagad Yung, di ba foundation building na yun? Diba? Foundation building na
Okay, so that is very, very crucial, very important. Okay, now, eto na. Eto kanina yung hindi mo dapat gawin, di ba? Eto na ngayon yung dapat mong gawin. Okay? Bakit hindi pa pwede na palaging na all the time nasasabihin niya na upline, may pepresentahan tayo. Okay, ikakarayin kita. Bakit hindi pwede? Kasi pine-prepare mo ang sarili mo for a huge organization. How can you be available all the time kapag malaki na yung organization mo? 'Di ba? Baka pati yung buhay mo time mo para sa pamilya mo kainin nila. So what you need to do is to identify the time na iaalat mo for mentoring sa mga tao na napili mo. Okay? So identify 5 to 8 people na pwede mong i-mentor. Example, sasabihin ko kay Dory, okay, since na kailangan na mag-guide kita dito, okay, dahil gusto ko, nung namuhunan ka, gusto ko kumita ka. Ang tanong ko, ikaw ba, gusto mo bang kumita? Kasi ako, as an upline, gusto kong kumita ka. Why? Kasi pag kumita ka, that's the only time nakikita ako. I have a vested interest sa success mo because your success is also my success. Okay? So, ganito yan. Kung gusto mong kumita, kailangan magtutulungan tayo. We will work this out together. Ito ang available na time ko. MWF or TTHS. You set the time. Kasi ang dami mong downlines. You cannot be available all the time. Remember, you are negosyante. You are an entrepreneur. You are a businessman. Ang businessman, napakahalaga ng oras, ng minuto, ng segundo. Huwag mong sayangin yan. Sa ganitong panahon, conserve your, and reserve your energy sa tamang tao. Okay? So, alat, ikaw magsabi, set a planning session with the people you are going to mentor. So, ikaw magsabi, anong oras? Okay? Ito yung mga available time ko. Sasabihin mo sa kanya, ito, MWF, ikaw magsabi ng time, lagay mo doon, tapos sabihin mo sa kanya, saan ka dyan mag-fit dyan sa mga time na yan? And in fact, while I'm doing it, I have a planner. Because I want to show doon sa mini-mentor ko, I'm serious to help you and to guide you. Tingnan mo, sinusulat ko. Pag sinulat ko, ibig sabihin, tinatandaan ko yan. Pag sinulat ko, ibig sabihin, pinapasok kita sa araw-araw ng buhay ko. Nilalagay ko dyan. Mag-aalat ako ng parte ng buhay ko sa'yo because I have a vested interest in you. I want you to become successful. Kasi gusto ko rin maging successful. Di ba ang ganda ng negosyo na to? Para maging successful ka, kailangan tulungan natin silang maging successful. Di ba? Ang swerte pag ang upline mo ganun. Di ba? Si downline, napakaswerte din niya. Okay? And by doing that, did you know na parte na rin yon ng ng teaching mo, ng training mo sa kanya? Tumatatak kasi yun pinapakita mo. So dadating ang time, pag may downline na siya, iisipin niya, ay ganito yung ginawa sa akin ni Alice. Binigyan niya ako ng schedule. Sabi niya, eto lang yung di ba, nag-alat ng nagsabi kung ano lang yung schedule. Tapos mamimili ako. Gets natin? Okay, so doon pa lang, tumatatak sa isip niya at pwede na ma-duplicate kasi yun lang naman ang gagayahin niya. Remember, monkey see, monkey do. Di ba? Are you with me? People, are you with me? Can I hear your test? Express. Right. Okay, Alright, thank you. Alright. Next. Okay, eto pa. During the meeting, di ba, may planning session kayo. Kaya yung mga nakikinig sa atin ngayon, baka sabihin nila, itong upline ko, wala nang ginawa, hindi magpatawag na magpatawag. Si Press, pagka, patawag ng patawag. Di ba? Yung mga leaders, pinapatawag mo. Kasi bakit? Remember, negosyo to. Ang negosyo, pinagpaplanuhan. Kaya may meeting, may mga session. Kasi that session is called planning session. Diba? Did you know, pati ang kahirapan, pinagpaplanuhan din yan. Diba? Paano nagpaplano sa kahirapan? Hulaan nyo, paano? Alam nyo ba? Kasi ako, di ko alam Ang alam ko lang, pagyaman Ayoko nang, at una sa lahat, ayokong alamin. Di ba? Ang gusto kong masterin, paano magplano sa pagyaman. Okay? Gusto mong dumami, kailangan may planning session.
Okay? Ano yung kasama sa sa meeting na yon? Okay? Number 1, kailangan ma-explain mo sa kanila, palaging mare-reinforce o ulit-ulitin ano bang purpose ng caddying? Anong purpose ng mentoring? Ang purpose nito is to help you, to guide you to become successful. Very simple. Gusto ko kumita ka ng malaki. So lahat ng alam ko, ita-transfer ko sa'yo because that is the only way. Wala nang other way. Okay? Kailangan kung anong alam mo, may transfer mo. Good news, pag konti ang alam mo, dahil konti ka lang umattend ng training, konti lang din maipapasa mo. Diba? Pero ito maganda. Pag marami kang alam, dahil attend ng training, marami ka ring maipapasa. Marami ka ring maipamamana. Correct? Okay? And syempre, again, part of the planning session is agree on a fixed weekly schedule. Weekly, kailangan mag-Zoom meeting kayo. Not necessarily na face-to-face. Diba? The core group, well, iba, alam naman natin, tayo, Sophie, Mary Ann, na-experience natin na iba pa rin pag face-to-face talaga Diba? You just need to make sure na you follow the health protocols. Na safety pa rin is the number 1 priority. 'Di ba? Mask, 'di ba? Hangga't maaari kung vaccinated, syempre mas yan, mas may advantage, 'di ba? Next is agree on a short-term goal. Part ng planning. Example, kunwari, kasama ko si Alice sa kunwari mini-mentor ko si Alice. 'Di ba? Ano yung short-term goal? The short-term goal is the weekly goal. Ano yun? Liz, first short-term goal, kailangan this week makapag-invite ka ng 5. Okay? How do you eat an elephant? Is an elephant big or small? Dang. Ang elephant, malaki ba, maliit? Yung adult baka sabihin niya, maliit, baby po ba? Big, Pres. Big po ang elephant. Big, di ba? How do you eat an elephant? Paano mo kakainin yun? Pira-piraso. Correct. You cut By it. part. Tama. You cut it into small pieces. Diba? Para maubos siya, makain mo. Yun yung ibig sabihin ng short-term goal. Huwag muna gusto ko kumita ng 500,000 kada linggo. Huwag kang ang baliw. Diba? Unti-unti lang. Okay? Kailangan mga short victories muna tayo. So, una first short-term goal, Alice, you need to make sure every week meron kang, sabihin natin, 3 to 5 na i-invite bago. Diba? Okay, pag na-invite mo na to ngayon, next short-term goal, out of 3 to 5, kailangan next week may mapa-join ka dyan. Kaya kinakailangan ng weekly kasi meron kayong check and balance. Check and balance. Gets nyo? Diba? I-ano natin. Nung boss, ilan ang na-invite mo? Eto, ganito, ganyan. Sabi ko, 5 lang. Ginawa mo pang 7. Diba? Exceeding the expectations. Correct? Ganun talaga Gusto mo talagang magtagumpay diba? Nang mabilis. Okay? And of course, you need to get their commitment. Napaka-importante nun. Hindi pwedeng ikaw lang ang may gusto. Kailangan gusto din nila. Marami kasi kaya ka naiinis, ikaw lang kasi may gusto nun Ayaw pala nila. So the commitment is very, very important. Diba? Halimbawa, sinabi sa akin ni Alice na, Upline, gusto kong kumita sabihin natin, kasi bago pa lang po ako, at least 10,000 pesos per week. So tatanungin ko siya, are you sure? Gustong-gusto mo ba talaga yan? Siyempre, sagot niya sa akin, oo. Para saan ba yan? Bakit kailangan mo ng 10,000? Diba? Mag-i-explain. Kasi ganito apply Siyempre, mahirap ang buhay ngayon. Marami sa amin, walang trabaho. Isa ako sa breadwinner or kung hindi man breadwinner, kailangan kong tumulong, blah, blah, blah. Diba? O sige, ganito. Pero, madali lang yan sa MCOR. May mga kailangan lang tayong gawin. Ito mga kailangan nating gawin. Identify mo ngayon. Ano yan? Number 1, unang-una, attend ka ng basic training natin. Pangalawa, pagkatapos natin mag-attend ng basic training, usap tayo kasi kailangan mag-i-invite ka na. Paano ba mag-invite? Maraming paraan. Pwedeng 1-on-1, 2-on-1, 'di ba? Pwedeng sa Zoom, pwedeng sa bahay kung alam mong safe, kung sa labas lang naman, hindi sa loob ng bahay, 'di
'Diba? So, next is, Dory, by hearing all of those na na sinabi ko sa iyo na dapat nating gawin, at pag ito tinamaan natin, ginawa natin ito, that will equate or that is equivalent to your 10,000 pesos per week. Ang tanong ko, gagawin mo ba? Yes. 'Di ba? Magko-commit ka ba? Kasi remember, kahit hindi mo 'to gawin, kaya ganito yan, Dory, kaya ko hinihingi yung commitment mo, because I will also give my commitment to you. I would like to ask, in a scale of 1 to 100%, how many percent of commitment are you giving to yourself? 100%. 100%. And you know what? Since nagbigay ko ng 100%, yung sinabi mo sa akin na schedule na gagawin natin ng MWF, I will also give my 100%. Because it will be unfair if you will give 100% and I will just give 50%. And vice versa. They have to hear that. You have to say it. You have to have the guts to say that. You need to have the maturity of leadership to tell it to them. No excuses yan. Okay? Hindi pwede, ikaw, Dory, 100%, tapos yung mini-mentor mo, nakikita mo 50%. Drop it. Give your 100% to somebody na karapat-dapat sa energy at time mo. Okay. Do not waste your energy. Gets ba natin yan? Yes, Pres. Diba? Again, 80-20 rule. Pareto's Law. 80% of your income will come from the 20% active downlines under your organization. Next. Eto na. Ito yung pinakagusto ko sa lahat. Okay? Sabi nung pinanggalingan kong network, bakit daw sa grupo ko ang daming speaker? Bakit daw sa grupo ko ang daming magagaling na mag-present? Okay? Bakit maraming magagaling na mag-train? Kasi may sinusunod akong sistema. I do not do everything. Okay? Ito yan. Ito yung sinusunod kong sistema. Mentor, that's you. Mentee, the chosen one. Okay? The chosen one. Imagine, sa dinami-dami ng downlines mo, na siya napili mo, the chosen one, special yan, special child. 'Di ba? Swerte niya pag napili mo siya. Okay? So, ito yung ginagawa ko na I really find it very, very effective. Sa umpisa pa lang, sineset ko na yung expectations para pareho kami, hindi kami madi-disappoint. Umpisa pa lang, sinasabi ko na sa kanya, I want you to listen at tingnan mo tong gagawin nating sistema. Hindi mo lang titingnan, susundin natin ito kung gusto nating maging successful tayo dito. Ngayon, etong tinuturo ko sa iyo na to, ito rin ang gagawin mo sa mga future business partners mo. Kaya I want you to master this na mas mabilis. Okay. For this, I want you to focus first sa boss muna natin. Kasi ako palagi, yun ang yun ang training ground ko sa network. Yung boss, hindi muna training. Okay? So pag nag-present ako yung kunwari si Sophie yung downline ko, ako yung upline niya. Okay? Sa first session, kunwari, let's say one-on-one. Okay, one-on-one presentation or two-on-one. Ang gagawin ko, the unang session, okay, is ako lahat ang magpe-present. Mindsetting, company, products, complan, and closing. Ako lahat yan. Yung mini-mentor ko, yung si mentee, ang gagawin niya, listen and learn. Tapos magsusulat. Kailangan nakikita ko. Sasabihin ko sa kanya, you need to write down lahat nung sinasabi ko. Okay, huwag ka lang makikinig. Kailangan isulat mo din. Ako muna lahat yan. Okay? Sa second session natin, eto na. Sinasabi ko to after the basic training course, okay natin, bago niya ako pakinabangan, bilang upline, nakaray-karay niya ako at ubusin niya yung energy at laway ko, alam niya muna to dapat. Okay? Second session, the rest of the presentation, akin pa rin. Ano gagawin ni mentee? Listen, learn, and do the introduction. Okay? Hindi ako na ang mag-i-intro, siya na.
Third session. Okay. Si mentor, babaligtad. Si mentor na ang mag-i-intro kay mentee. And the rest of the presentation, si mentee ang gagawa. Hindi ako. Paano kung magkamali? It's okay. Unang-una sa lahat, hindi naman alam ng audience yung kausap niya kung ano yung tama. Correct? Siya lang nakakaalam nun eh. Paano kung sabihin niya, ang pairing, makabenta ka sa kaliwa ng hyper package na 15,000 sa A, tapos lagay mo sa right, meron kang 2,000 pesos. Mali, di ba? Nag-join. Hindi naman niya kasi alam na 3,000 yun eh. First time niya lang narinig yun eh. So walang mali. Tama? Sa kanya lang. Okay? Actually, hindi nga niya alam na mali eh. So it's okay. They will all learn by doing it. Pang-apat. Okay? Eto na. Babaligtad. Si mentor, wala nang gagawin. Si mentor ngayon, listen, learn, and magsusulat. Ano isusulat niya? Hulaan nyo, ano isusulat niya? Alice. Alice? Yung mga kailangan kong improve, Pres, dun sa Yun ang isusulat niya. Si mentee, lahat na yan. Siya na yung gagawa. That is why, yung mga mini-mentor ko dati, okay, ay hindi ako napapakinabangan ng mahabang buhay. Bakit? Kasi ang goal ko as a leader, as their mentor, is to transfer everything that I know to them. Because that is the only way. There is no other way. Yun, nag-iisa lang yun. That's the only way. Transfer everything to them na nakasistema. May chart para unang pasok ko pa lang, alam ko na yung gagawin ko. Tama? Ang nangyayari, sumasama ang loob kapag hindi ka nag-present para sa kanila. Yumayabang na si upline. Pina-join lang ako. Tapos hindi na ako tinulungan. Hindi mo masisi. Bakit? Hindi mo naman to sinabi sa kanya eh. Na dapat pala may ganito eh. Gets natin? So ano nangyari? Pareho kayo na disappoint to each other. Why? Kasi hindi nyo na nagawa, hindi nyo na level yung expectations nyo sa isa't isa. Tama ba, Doors? Do you agree? Press. Yeah. Do you think this chart will help you and your Very organization? helpful po. Diba? Very much helpful. Diba? Imagine, I want you to imagine, Dory, na would you like to have 10,000 downlines under your organization? Yes, in more. And more, di ba? Pero ikaw lang ang marunong mag-present, okay ka lang doon? Hindi. Magkaka-cancer of the throat ka nun. Kakayak-yak! Mas mabilis tatanda, Pres, pag ganyan. Gas ka na nun. Di ba? Pero what if the scenario is you have 10,000 downlines and out of 10,000 downlines, you have 5,000 speakers under your organization. Would you like to have that, Doc Angie? Dang? Mayan? I like press. Diba? Pres. If that is what... Diba? Masarap ba yun? Diba? Actually, hindi yung masarap. Napakasarap. Time Diba? freedom. Alam nyo ba kung gaano ako nag-enjoy watching you guys while doing the presentation? Nag-e-enjoy akong panoorin kayo and I want you to have that kind of feeling na you will see your downlines doing it. 'Di ba? Parang nanay na natutuwa ka na yung anak mo nag-uumpisa na maglakad-lakad. Tama? Nag-i-start na to learn how to walk. Yes, natutumba. Minsan mali presentation. 'Di ba? Kinakabahan, nagkabali-baligtad. 'Di ba? Ang sinabi na mag-megadose, yung Savon, kinakabahan siya eh, 'di ba? Yung Savon po, uminom po kayo ng two soap, 2 bars, 3 times a day. Pampapayat po yan kasi bubula ang bibig nyo. Di ba? Mabilis maubos yung sabon, Pres, pag ganun. Di ba? So, alam niyo yon, yung it's okay. Okay lang yun na makita natin na magkamali sila. Alam mo, minsan, sinabi sa akin, nung natutunan ko to, doon ko na, actually, nung nagna-network ako, hindi ko to kaagad natutunan eh. Okay? Ang una kong inaral, nung nagni-network ako, is gusto kong maging effective na i-present yung negosyo.
Kasi alam ko, yun ang susi sa lahat. 'Di ba? Narinig niyo yung sarili ko, sinabi ko, I want to learn how to present effectively. Hindi ko sinabing perfectly. Kasi talaga nung nag-uumpisa ako, hindi rin perfect eh. 'Di ba? Even up to now, hindi pa rin perfect. Kasi hindi ko rin alam ano yung perfect presentation. Kasi para sa akin, kahit mali-mali yung sinabi ko, pero nag-join yung tao, perfect sa akin yun. 'Di ba? Kasi at the end of the day, what's the bottom line? 'Di ba mag-join? Correct? Ganun lang kasimple. So kahit bale-balentong yan, okay lang yan. Mapaplansya rin yan habang pinapractice mo. Gagaling lang ang isang bagay kapag paulit-ulit nating ginagawa. Kaya may mentor kasi kailangan mag-guide ka. Kasi ang paulit-ulit na ginagawa, pwedeng gumaling ka rin sa mali. Kasi walang nag-guide, mali pa rin ginagawa mo na perfect mong mali. Perfect, pero mali. Di ba? So, ganun yun. Okay? So, that is why, napaka-importante na merong mentor. Okay? You need to look for somebody that will guide you. Okay? Pres, paano yan? Wala naman akong makita na pwedeng mag-guide sa akin. Okay? Hindi ako naniniwala. That's the end of my slide, by the way. Okay? Now, speaking of mentor, may nagtanong sa akin, so Pres, paano yan? Wala nga akong makita na perfect mentor ko. Well, number one, there's no such thing as perfect mentor. Di ba? Number two, ang treatment ko sa mentor, pag ako mismo, di ba, ano sabi nila? When the student is ready, the teacher will appear. Now, ano ba yan? Literal, yung teacher mo sa math, a-appear? Di ba? Wrong. Okay? Pag sinabing teacher, ito yung mga aral sa buhay. Okay? Aral po sa buhay yan. So kung negosyo yung pag-uusapan natin, ito yung mga pwede nating matutunan sa negosyo. In fact, even your crossline can be your mentor. Diba? The speakers that you are hearing and listening every time meron tayong presentation could be your mentor. Makinig ka lang, may matututunan ka. Diba? Hindi na panood ko na siya eh. Manood ka ulit. Kasi bakit? Pustahan tayo. Yung dati mong narinig, ibang-iba na ngayon sa maririnig mo. Because walang duplicated na presentation. Ang pwede mo lang ma-duplicate is yung na-record. Wala namang recorded eh. Di ba palagi live? Correct? Kaya kailangan po talaga paulit-ulit tayong manonood. Kahit paulit-ulit yung speaker. Kasi bakit? Hanggat po tayo mismo ay hindi natin nagagawa nating mag-isa, isa lang ang ibig sabihin nun, hindi pa natin kaya. So all the more na kailangan paulit-ulit tayong makinig, paulit-ulit tayong mag-aral. 'Di ba? Mentors, ang mentor, alam mo ano yan eh. Again, you can always learn from a lot of things, from different people. 'Di ba? Ako, pag tinanong mo ko sinong mentor ko, one of my mentors is yung alaga naming aso. Ang pangalan, Honey. She taught me kung ano ang tamang definition ng loyal. Diba? Ano yun? Ina-admire ko yung aso namin na yun. Kasi imaginein mo, kahit anong sabihin mo, pagalitan mo, hindi sumasama loob. Diba? And I admire that. Diba? Okay? Hindi, di ba? So, anong ibig sabihin? Anong natutunan ko? Pwede palang hindi magtanim ng galit or ng sama ng loob, di ba? Ano yun eh? Golden Retriever. Ninat-ngat minsan yung pinagalitan. Matatalino. Alam mo yun, yung hindi siya tumitingin sa'yo, nararamdaman niya na galit ka sa kanya. Pero hindi ako kinakagat. And I learned from that. Diba? Ang galing mo. Alam niya na mali siya. So, na ibig sabihin, pag mali, kailangan lang talaga magpakumbaba. Yung aso nga, nagpapakumbaba eh. Diba? So, what's my point? Hindi ko sinabing maghanap ka ng aso. Ang sinasabi ko lang, even from animals, you can learn something.
'Di ba? Hindi mo kailangan maghanap ng perfect mentor. Even YouTube can be your mentor. 'Di ba? Books can be your mentor. Tama ba? Your partners can be your mentor. Paano maging mentor? Paano magiging mentor yung partner ko? Negative nga. O anong matututunan mo? O wag kang maging negative kasi kakainisan ka. Kita mo ikaw, inis na inis ka. 'Di ba? Ganun lang yun eh. See? It is a matter of perspective. Sa Tagalog, pananaw mo. Pero ang pananaw, depende pa rin sa mga kasama mo. So be careful kung sino yung mentor mo. But because not all mentors, quote and quote, are real mentors. Okay? Kaya po kayo ini-invite palagi sa mga training na to. Because we can always learn from each other. Diba? We can always learn from each other. Ganong kasimple. Diba? Ang dami kong minsan nga mas natututo pa ako sa mga pagkaharap ko, mga bata. Diba? Anong natutunan ko sa mga bata? Consistency, persistency. Pag may ginusto, ngumak-ngak ka lang, magkakakasag ka doon, makukuha mo yung gusto mo. Diba? Diba? Ang galing, ano? Huwag ka lang talaga titigil. Diba? Diba tayo dahil sa buwisit natin, dahil ang ingay, kaysa naman paluin mo ng paluin, lalong iingay, sige na nga. Diba? Diba? May gusto. Diba? Kaya anong ginagawa ng mga commercial? Sinong tinatarget? Diba bata? Kasi hindi tayo makatanggi. Correct? Ang galing ng psychology. And again, pwede, another way of saying na may natutunan ka doon. Mentoring din yon. Diba? So, again, do not look for a perfect mentor because there's no such thing. Unang-una sa lahat, perfect ka ba? Di ka nga perfect eh. Tapos naghahanap ka ng perfect. Diba? Now, may nagtanong sa akin, Pres, ano ba dapat ang mentor? Okay, dalawang klase ang mentor. Yung tinatawag na sila, narinig nyo na sila, VP Markham, si VP Sai, Coach A, Coach B. Mentors are also coaches. Diba? Pag tatanungin ako, kasi may nagsabi sa akin, Pres, kasi narinig ko na nga yung Coach A, Coach B eh. Diba? Yung Coach A, eto yung caring, sige, okay lang yan. Kung hindi mo kaya ngayon, bawi ka na lang. Diba? Yung, pwede namang umulit-uli. Umulit-ulit eh. Diba? Ano yan? Okay yan. Sige, subok tayo ulit bukas. Diba? Yung si Coach B, si Mentor B. Ano subok bukas? Nakakasigurado ka pa na buhay ka ba bukas? Bakit hindi mo binigay yung best mo ngayon? Anong bukas-bukas? There's no such thing as bukas. Kasi walang nakakaalam kung anong meron bukas. Ngayon nga, mamaya nga, hindi mo alam kung anong meron eh. Tapos hindi mo ibibigay yung best mo? Gets natin? Layo, As in, magkaiba. May nagsabi sa akin pero Pres, alam mo, parang feeling ko, mas magiging effective sa akin yung coach ko, yung mentor ko, Mentor A. Yung malumanay, hindi ako naniniwala. No. Ang sagot ko, no. Kasi bakit? Kung talagang totoo yan, dapat ikaw ang nagtitrain ngayon. Ba't ako nagtitrain ngayon, hindi ikaw? Kasi hindi effective yun sa'yo. Diba? Bakit? Sarili mo nga Coach A na eh. Malumanay na eh. Diba? Malumanay ka na kaya kailangan mo, hindi malumanay. Kailangan mo yung magpo-push sa'yo. Pero dahil, kaya ka pinupush, kasi maganda yung intention, kesi hodang murahin ka. Tandaan mo, kung example lang, kunwari, kasi nakahanap ako ng mentor na nagmumura eh. But I know the intention. That is just an expression sa kanya. Kasi nagagalit siya sa akin dahil hindi ko mailabas yung best in me. Naiinis siya kasi nakikita niya, ako hindi ko nakikita. Kasi bakit? Kasi nakikinig ako sa malumanay kong side. Hindi, okay lang yan. Sa diet, Coach A ka na sa sarili mo sa diet eh. Hindi, ngayon. Diba? Konti lang naman eh. Pero kung Coach B ka sa sarili mo, hindi. It's a no. I owe it to myself to become healthy.
Para sa mga anak ko yan. Para sa future ko yan. And that is Coach B. You do not need a Coach A. You need a tough mentor that will push you up para lumabas ka sa ano mo, sa shell mo. 'Di ba? Na magsasabi sa iyo na, "Hello, bakit hindi mo galingan ngayon? Bakit kailangan mo ipagpabukas? Sigurado ka ba na buhay ka bukas?" Yun ngang kakilala mo ngayon eh. Nakarinig na ba kayo? Nakakilala mo mismo? Kausap mo lang last week, wala na ngayon? See? So why will you talk about the future? Hindi nga nahulaan ng pinakamagaling magpungsoy eh. Na merong COVID eh. Gets nyo? And that is what I learned. Kaya ganito yung personality ko. Lahat ng naging coaches ko, Coach B. Kaya pag may pinasok ako, I want to make sure magsasucceed. Why? Sabi kasi ng coach ko yun eh. Pinasok mo pa. Hindi ka rin naman pala magiging successful. Sana hindi ka na pumasok. Pero kung Coach A yun, okay lang yan. Kahit mabagal, makakarating ka rin. Di ba? Unti-unti lang, sige lang. Ako, kausapin mo, mabagal ka, mapag-aanuhan ka, iiwanan ka, ang bagal mo. Di ba? At gusto mo ba mapag-iwanan ka? Di ba? Oh, you have to do kung ano yung kailangan gawin. Ganun na kasimple. Ngayon, kung marinig nyo si VP Sai na top sa inyo, because he is your Coach B. Alam nyo minsan, parang ganito yan eh. Naiinis ka, may kinakainisan ka ng mga tao. Grabe naman itong magsalita, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Kung makaano naman. Di ba? Pero alam mo, kaya ka naiinis kasi narinig mo yung katotohanan. Kaya ka naiinis. Yun eh. Pag Coach A, plastic. Tawag ko itong plastic. Diba? And buong buhay natin, punong-puno tayo ng Coach A sa buhay. This time, kung hindi ka pa successful, ang kailangan mo, mentor na tough. Diba? Tough love. Pero love pa rin. Diba? Kasi hindi naman maliit yung gusto mo eh. Bakit gusto mo ng lambing? Diba? Simple ba yung maliit ba yung gusto mo na yung mga anak mo hindi maalis sa exclusive school? Pandemic? Ang dami na nga ngayon, di nag-aaral eh. Correct? Diba? At this point in time, if you want to become successful, if you hear words na tough, well, ako, aakuin ko na. Pagkausap mo ako, si Pres, masyadong, paano ba sabihin yun, Mark? Prangka, di ba? Minsan nakaka-offend. Di ba? Good for you, you need that. You need that feeling. Okay? Gusto ko talaga ma-offend ka. Kasi gusto ko magbago yung buhay mo. The truth diba? hurts. Exactly, di ba? Gusto ko ma-offend ka kasi gusto ko mag-improve yung buhay mo. Kasi doon ka ma-stretch eh. Because I was offended. Kaya pinilit kong gumaling ako. Pinilit kong maging mabilis kumilos. Pinilit kong maging tough. Because I was offended. Di ba? So how will you take that offense? Up to you. 'Di ba? Nandito ka na rin lang sa MCOR, 'di ba? Mamili ka. Hindi lahat ng ang pandinig mo sa iyo mabait, ikakatagumpay mo. Wrong. Mali. 'Di ba? So pag lumapit ka sa akin and you chose me to become your mentor because I always tell you na as your upline, because at the end of the day, I'm not just a president, I'm not just one of the owners of MCOR, I'm also your upline, technically speaking. Di ba? Pero humanda ka kasi hindi ako hindi ko kayang pigilan yung bunganga ko kasi ayokong pigilan yung tagumpay mo. Ganun lang kasimple. Okay? Ganun lang kasimple. Huwag nating ikomplika. Okay? Ang tagal mo na dyan, utang na loob. Leave alone yung Coach A mo.
Sino yung coach A mo? Sarili mo. Bine-baby mo eh. Okay lang yan. Kahit maliit pa yung cheque mo. Anong okay lang yan? Di ba mas maganda kung malaki cheque mo? Kaya na naging okay ang maliit na cheque. Kaya na naging okay ang maliit na komisyon. Negosyo to. Di ba? Kailangan malaki yung komisyon mo. It's not okay to have a small commission checks. No. Because that is an indication that your network is also earning small. Gets mo ba yan? So it's not okay. Huwag mong itatap yung sarili mo because it's not good. Tandaan mo, pinasok mo to para sa pamilya mo. Tandaan mo yan. Di ba? Magalit ka na sa akin kung magagalit ka. But ang intention ko is very pure. I want you to succeed. That is why ganito ako ka-passionate to help you. Kasi kung hindi, 10:30 na, tulog na ako ngayon. Diba? Okay, nanonood na lang ako ng Netflix. Ulit-ulitin ko yung Squid Game. Diba? Ganito na lang. Ayaw mong seryosohin ito, mag-join ka na lang sa Squid Game. At galingan mo. Kasi kung hindi, game 1 pa lang, tego ka na. Diba? Imagine dito, hindi mo naman kailangan mamatay eh. Yun nga, may mamamatay, kaya naman gagalingan. Ginagalingan nila, di ba? Dito actually meron pwedeng mamatay, pangarap mo pag di mo ginalingan. Di ba? Pamilya mo na umaasa sa'yo. Now, if you want to forget those dreams, those goals, stop doing MCOR. Quit. Find something else. And I'm confident to say that. But before you do that, you say goodbye to me. Kasi magkaibigan pa rin tayo. Diba? Never burn bridges. I always tell that to all my downlines before. Nagkahiwalay na kami ni Markham, ba't kami magkasama ulit? Never burn bridges. Diba? Pero syempre, nandito ka na rin lang. Diba? Kaya nga, chinatsaga, ultimo may-ari, oh. Diba? Ikaw rin naman, nagtsatsaga ka eh. Dire-diretso mo na. Diba? Pero you need to make sure na mamaya, pagka-off nito, na pagkatapos nito, in less than 2 minutes, dapat ibang tao ka na. Different person, level up. Yan ang totoong mentor. Downline ka ngayon, still level up. Because days lang ang pinag-uusapan, magiging mentor ka na rin. Diba? Diba ang sarap mag-MCOR? Ang intensyon ng mga taong nasa paligid sa'yo is magtagumpay ka. Saan ka makakita ng ganun? Sa traditional business, nagkakainan. Ang gusto nila, bumagsak ka. Sa MCOR, ang gusto nila magtagumpay ka. Lalo na ako. I want you to become successful. Huwag mong sirain yung yung trademark ko na lahat ng dumidikit sa akin, yumayaman, gumaganda ang buhay. Nag-i-improve ang buhay. At papanindigan ko yan. Papanindigan ko yan talaga as in. That is why I am very, very passionate. Pag pangarap ang pag-uusapan, pag-mentor, diba? I really hope for the past 2 hours of my talk, at least 2 minuto doon may natatandaan ka. Diba? Kasi I'm sure lahat ng sinabi ko nung nakaraan, nakalimutan mo na yan eh. Pustahan tayo. Because statistically speaking, ganun talaga yun. Kaya kailangan paulit-ulit. Diba? Mary Ann, are you good? Seryosong-seryoso ka eh. Pinifeel ko lang presence na sabi mo. Okay. So, how do you feel? Yun nga, kailangan, kasi ramdam naman namin yung press kasi nagawa namin na kapag sineryoso mo yung MCOR, talaga may pupuntahan ka sa MCOR. Talaga matutupad mo yung kung ano man yung goal mo. Yeah. Thank you, Mary Ann. And with that, I really hope na marami tayong natutunan ngayong araw na to. Okay? Kaya sinasabi ko hope because syempre,
Some people, nakikinig lang, nakiisyoso, di ba? Pero again, doesn't matter. There's a good reason kung bakit mo chinaga. See? Hindi bumababa sa 200 yung nakikinig sa atin ngayon. Do you know that? Hindi siya bumababa. Okay? So, alam ko may rason kung bakit ka nakikinig ngayon. Kung bakit mo chinaga na mag-aalas 11 na instead na manood ka ng TV ng Netflix, nakinig ka ngayon. And you know what? Ikaw ang makaka-discover nun kung anong reason. Kung bakit napilitan ka, kung napilitan ka man, natsagain na makinig kasama kami ngayon. So maraming salamat. Palagi yung tatandaan, in MCOR, we improve lives. God bless everyone. See you again. Bye.